Maligayang pagbabalik sa Kasaysayang Baybe, ang inyong paboritong tambayan para himayin ang magagulo sa mundo na parang chismis sa kanto pero may resibo. Ako ang inyong gabay sa paunawa sa mga estratehiyang militar na akala mo ay sa pelikula lang nangyayari. Ngayon, pag-usapan natin itong gulo sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran na parang ayaw nang matapos. Habang tumatagal, lalong lumilinaw ang larangang magkabilang panik. Nung una, itong US at Israel, feeling bida sa action movie, akala nila ay mabilisang decapitation strikes lang, ang kailangan yung tipong tatanggalan mo lang ng ulo yung ahas sa pamamagitan ng peg-target sa mga top leaders, tapos na ang boxing. Akala ni Donald Trump, parang laro lang ito sa PS5 na madaling tapusin, gaya nga manaunang panggugulo ng Amerika sa ibang bansa. Ang plano nila, ubusin ang mga leader ng Iran, maglagay ng tuta nilang rehimen sa Tehran sabay post ng victory sa social media. Pero anyari? Sa totoong buhay, hindi gumana ang script nila. Ang Iran, parang Hydra, putulan mo isang ulo, may papalit agad. Matatak sila. Parang nga general nung World War II nakapak natumba ang isa, yung susunod sa pila ang agad na hahawak ng manibela para tuloy ang ligaya ng makinarya ng dikmaan ng walang patit. Ngayon, ang ending ay naging isang klasikong war of attrition o sa madaling salita, pabilisan na lang maubos. Sa ganitong uri ng pakikidigma, unti-unting ubusin ang lakas ng bawat isa hanggang sa may sumuko. At dahil mukhang pikon ang militar ng US, ang ginagawa nila ngayon ay ang brutal na pakbobomba sa masibilyang lugar sa Iran, mga eskwelahan, ospital at mga residential na kapitbahayan. Ang goal nila ay going miserable at desperado ang mga Iranian para sila na mismo ang magmakaawa na wakasan na ang digmaan. Hindi na bago ang ganitong strategic bombing na taktika, ginawa na yan noong ikalawang digmaang pandaigdig para pulbusin ang moral ng tao at lumpuhin ang ekonomiya ng kalaban. Proud na proud pa itong si US Secretary of War, Pete Hegseth, na hindi do kailanman nilayon na mahing patas ang laban na ito. Well, toto naman, hindi talaga fair ang laro nila. Dinudurok nila ang kalaban habang ito ay nakadapa na para lang masigurado ang dominasyon at ganap na kontrol sa buong rehiyon ng gitnang silangan. Sa unang gitinjing, mukhang gijeje na ang Iran kung gipagibabazehang ang gilakas NG militar NG Estados Unidos. Isipin mo, ang dami nilang eroplano, barko, aircraft carrier, at mga high-tech na missile. Ang agwat ay napakalaki, ang US ay gumagastos ng halos $1 trilyon sa militar taon-taon, habang ang Iran, 10 bilyon lang ang budget. Parang nakikipak away ang isang bilyonaryo sa isang tambay na may barya-barya lang sa bulsa, dahil sa laki nga akwat ng pera at kagamitan, feeling ng mga taga Washington, easy win lang ito at walang hanga ng kapangyarihan nila. Nakalimutan yata nila ang history lesson. Ang yabang at arogansya ay hindi laging sapat para manalo. Sa pag-arangang kasaysayan, madalas nating makita na ang malaking pondo at superior na kagamitan ay hindi garantiya ngang mabilis na tagumpay, lalo na kung ang kalaban ay may diskarte na hindi mo inaasahan. Ang militar ng Iran ay mas madiskarte kaysa sa inakala ng mga war hawks sa Washington. Sa paglipas nege panahon, naging master sila, nege asimetrikong pakikidigma. Alam Tehran na hindi nila matatalo ang US sa paramihan ng missile o barko, kaya hindi sila nakikipasabayan ng harapan. Sa halip, tinira nila ang mga weak points at vulnerabilities ng US na pwedeng asintahin. Iniwasan nila ang direktang suntukan kung saan siguradong talo sila at nakatutok sila sa mga taktika na makdudulot ng pinakamalaking pinsala sa ekonomiya at lohistika ng kalaban. Ang asimetrikong pakikidigma ay tungkol sa katalinuhan, panlilinlang, at pag-atake sa mga hindi inaasahang lugar para balansehin ang laban-laban sa isang dambuhalang puwersa. Parang kinuha lang ng Iran ang playbook ng kilusang anti-kolonyal noong 20th century gaya ng National Liberation Front sa Vietnam. Isipin mo, tinalo nga ang garilyang Vietnamese ang dambuhalang militar nga Amerika kahit isa sila sa pinakamahirap na bansa nun. Sa huli, luhaan ang US kahit sa daming ng kanilang yaman at teknolohiya. Ginamit ng mga Vietnamese ang paligid at mga sorpresang atake para ubusin ang pasensya ng mga kano. Ngayon, ganun din ang drama ng Iran. Alam nilang mas epektibong ubusin ang yaman at pasensya ng kalaban kaysa makipag-upakan ng harapan. Ang kasaysayan ay resibo na ang determinasyon at tamang estratehiya ay kayang magpabaksa ng kahit anong pinakamalakas na imperyo
Bahagi ng kanilang matalinong move ang Decentralized Mosaic Defense Doctrine. Pinagiwa-hiwalay nila ang kanilang command structure para kahit bombahin sila ng US at Israel sa decapitation strikes, hindi sila mapaparalisa. Dahil alam nga, Iranian commanders na sila ang target, ikinalat nila ang armas at sundalo sa iba't ibang lokasyon. Sa ganitong paraan, kahit mawalan komunikasyon sa main office, ang bawat unit ay kayang lumaban ng mag-isa. Isang matinding adaptasyon ito para hindi masayang ang kanilang teknolohikal na bentahe sa isang baksakan lang ang bomba mula sa langit. Siyempre, hindi naman kayang sugurin ng Iran ang mismong Amerika sa kabilang paning ng mundo. Kaya ang ginagawa nila, tinira nila kung saan masakit sa bulsa at sa pandaigdigang ekonomiya. Ang target, ang presyo, NG langis at ang stock market. Ang goal ang Iran ay itaas ang presyo ng enerhiya para makaroon ng krisis na magre-resulta sa matinding inflation at panic sa mga investors. Inilipat nila ang labanan mula sa tradisyonal na battlefield papunta sa world finance at kalakalan. Mahirap labanan ang ganitong taktika gamit lang ang missile at eroplano dahil ang tinatamaan ay ang mismong pundasyon ng ekonomiya ng US. Dati, ang US ang nambubuli sa Iran gamit ang sanctions o digmaang pang-ekonomiya. Ngayon, pinapatikim ng Iran ang US ng sarili nilang gamot sa pamamagitan ng economic guerrilla warfare. At sa totoo lang, nagtatagumpay sila dahil ang presyong langis sa mundo ay halos nakdouble na, malapit na sa 120 bawat bariles. Isipin mo, nung simulan ng US at Israel ang gulo noong February 28, nasa 70 lang ang presyo. Maingat na kinalkula ng Tehran ang bawat galaw para guluhin ang world supply. Sa panahon ngayon na konektado ang lahat, ang pag-atake sa ekonomiya ay kasing lupit ng pisikal na pagbobomba at ramdam ito sa bawat sulok ng mundo. Unang move ng Tehran, isinara ang Strait of Hormuz, ang pinakaimportanteng choke point para sa langis sa buong mundo na nasa mismong tapat nila. Isipin mo, 20% ng langis sa mundo ang dumadaan sa makipot na daanang ito at simula March, wala ng barkong dumadaan dahil sa takot. Ang sinumang may hawak sa mga estratehikong daanang ito ay may kapangyarihang sakalin ang daloy ng kalakalan. Sa pagsasara nito, epektibong hinawakan ng Iran, salik ang pandaigdigang ekonomiya na nagpapakita ng kanilang geografikal na kalamangan laban sa kanilang nga kalaban at talagang nanginginig sa takot ang mabansang umasa sa langis mula sa Middle East. Pero hindi lang yan ang ginawa nila. Inatake rin nilang mga energy infrastructure sa Persian Gulf. Halos lahat ng mga bansa sa rehiyong ito ay may base militar ng US na ginagamit para bombahin ang Iran. Kaya wag silang makmalinis na neutral sila dahil sa batas ng digmaan kapag pinatuloy mo ang militar ng isang panik, kasali ka na sa gulo. Ang pagbibigay nga, kanlungan at pasilidad sa isang nakikipagdigmaang puwersa ay naalis sa iyong pagiging neutral. Dahil dito, ang bansang ito ay naging lehitimong target ng Iran na lalong nagpalawa sa saklaw ng digmaan at nagpasiklap ng tensyon sa buong rehiyon. Kaya gumanti ang Iran, hindi lang sa mga base ng US, kundi pati sa mga oil at gas facilities ng mga monarkiyang ito na suportado ng Amerika. Ang diktadurang ito sa Persian Gulf ay napilitang itigil ang kanilang produksyon. Sa kasaysayan ng militar, ang PEC target sa energy at logistics ay basic na taktika para pahinain ang kakayahan ng kalaban na lumaban. Ang pag-atake sa mga pasilidad na ito ay hindi lang sumisira sa ekonomiya ng mga kalaban ng Iran, kundi nagpapadala rin ng mensahe sa buong mundo, ang pakikipagtulungan sa US ay may kapalit na panganib. Sinisira ng Iran ang alyansa ng Amerika sa rehiyon sa pamamagitan ng papapakita na ang proteksyon ng US ay isang ilusyon. At dapat nating maunawaan na ang pagpapatakbo ng mga oil at gas facilities ay hindi parang switch ng ilaw na pwedeng buksan at patayin agad. Kapag huminto ang produksyon sa Qatar o Saudi dahil sa mga atake, aabutin ngayong maraming linggo o buwan bago ito may balik sa dati dahil sa komplikadong proseso nito. Kaya naman taranta at gulo ang diktador sa Gulf ngayon. Ang ekonomiya nila ay halos 100% nakadepende sa langis. Ang pakantalan nito ay hindi lang bilyon-bilyong dolyar na lugi, kundi banta rin sa kanilang rehimen na nakasalalay sa yaman para kontrolin ang kanilang mamamayan at mapanatili ang kanilang marangyang lifestyle. Nababala na ang mga monarkiyang ito na suportado ng US. Sabi nga ministro nga enerhiya ng Qatar, ang digmaang ito ay pwedeng magpabagsak sa buong world economy.
Tantiyan nila baka umabot sa 150 ang presyo nege langis higit sa doble neg presyo bago magsimula ang agresyon nege US at Israel. Ang ganitong paktalo ng presyo ay parang kidlat na tatama sa lahat ng bansa, pati na sa mismong US. Ang world economy ay parang makina na enerhiya ang panggatong at kapag nakmahal ang gasolina, lahat ng bilihin at transportasyon ay susunod. Parang 1970 o yung gigogor crisis lang ang pek. At nakikita natin ang posibilidad na maulit ito dahil sa kawalan kakemanak pasimulan na digmaang ito. At ano ang sabi ni Donald Trump sa krisis na ito? Sa kanyang Truth Social, sabi niya napakalit na presyo lang daw ito para sa kanilang ngalayunin sabay tawak na hangal sa mga hindi sang-ayon sa kanya. Pero ang nga manggagawang Amerikano, ramdam na ang hapdi. Dahil sa digmang ito, ang presyo ng gasolina sa mga pump station ay sumipang impatas at halos nagdubol na mula January hanggang March. Habang tumatagal ang digmaan, lalong tataas ang presyo. Ang kawalan ngang pakialam nga namumuno sa hirap ngang ordinaryong tao ay isang classic example ngang distansya sa pagitan ngang gagumagawang batas et ngam nga taong nakdurusa isang temang madalas makita bago bumaksak ang nga imperyo. Ang pagtaas ne presyo ne gasolina ay magdudulot nege shockwave sa buong ekonomiya. Sabi nga ekonomistang si Isabel Weber, ang presyo ga fossil fuel ang pinaka-importanteng faktor para sa inflasyon at inequality. Kapag nakmahal ang enerhiya, lahat ng bagay ay nakmamahal mula sa pagkaing binibili mo sa supermarket na kailangang ay deliver ng truck hanggang sa ma-imported na gamit na kailangang ipadala via barko o eroplano na gumagamit na maraming fuel. Ang ripple effect nito ay tumatama sa bawat aspetong buhay na nagpapahirap sa mga ordinaryong tao na wala namang kinalaman sa aweng nga bansa. Ipinakita rin ni Isabella Weber na ang ganitong sitwasyon ay lalong napapalala sa hindi pa kapantay-pantay sa lipunan. Habang naghihirap ka, mas malaking bahagi ng sahot mo ang napupunta sa basic needs na nakmamahal din. Kaya itong digmaang pinili ng US laban sa Iran ay may malaking negatibong epekto sa mga manggagawa pati na sa mga botante sa Amerika. At huwag nating kalimutan, may midterm elections sa November. Siguradong magagalit ang mga Amerikano kay Trump dahil sa hindi kinakailangang digmaan na nagdulot ng affordability crisis. Marami na ang hindi makabayad ng renta at tuition tapos ang gayon, pati pagkain at gasolina, ginto ng presyo dahil sa inflasyon. Kahit nanalo si Trump dahil sa pangakong ibababa ang inflasyon, wala siyang nagawa. Noong March 9, ang approval rating niya ay nasa 38% na lang at halos 60% ng Amerikano ang tumututol sa kanya. Malamang na lalo pang bumaksa ang rating niya habang papalapit ang eleksyon. Ang epektong foreign policy sa internal politics ay laging nangyayari sa kasaysayan. Ang digmaan sa labas na nakdudulot ng hirap sa loop ay madalas na nakpapabagsak sa mga leader. Ang kalit naga mamamayan dahil sa pagbaba naga antas naga pamumuhay ay isang peversang kayang magpabago sa takbo naga kasaysayan naga Amerika. Dagdag pa sa problema ang supply ng fertilizers o pataba. Ang mga bansa sa Persian Gulf, ang main producers ng chemical na kailangan para dito, dahil sa dehmon, nasisira ang supply chain na makaresulta sa paktas na presyo ng pagkain sa buong mundo. Ang agrikultura ay lubos na nakadepende sa fertilizers para sa mataas na ani kaya ang pagkaantala nito ay mga hulugan ng mas kaunting pagkain at posibleng kagutuman. Ang pinsala ng isang regional na digmaan ay umaabot hanggang sa seguridad ng pagkain ng buong mundo na nagpapakita kung gaano kalalim ang epekto nito. Ramdam na ang krisis na ito sa monarkiya sa Persian Gulf na tumutulong sa US. Ang UAE, halimbawa, ay nakbabala na baka maubusan ang Dubai ngang pagkain sa loop ngang ilang araw. Bakit? Kasi wala silang pinoproduce kundi langis at gas, lahat ng kinakain nila imported. Ang digmaang ito ay nakdulot ngang malaking krisis para sa kanila dahil kahit may prasila, wala ng barkong gustong lumapit sa Persian Gulf. Ang kahinaan ng bansang lubos na umaasa sa importasyon ay kitang-kita sa ganitong sitwasyon kung saan ang gulo sa kalakalan ay banta agad sa kaligtasan ng matao. Pati air traffic, unti-unti na ring nagsasara. Araw-araw ay may balitang isinasara ang airport sa Dubai at iba pang lungsod sa Gulf. Mahirap nang makakuha ngang flight papasok o palabas ng rehiyon. Nasira na ang reputasyon mega diktadurang ito na nagmarket sa sarili bilang safe paradise para sa mga mayamang expats mula sa kanluran. Ang taong lumipad doon para iwastak at suportahan ang diktador ay nagpapanik na.
Ang pagbagsak ng imaheng ito ay nagpapakita na ang artipisyal na kapayapaan na nakasandal sa dayuhang militar ay madaling gumuho sa oras ng totoong krisis. Ang diktadurang ito na kilala sa pang-abuso sa mga migranteng manggagawa ay lumalabas na ngayon ang tunay na kulay. Ang mayamang expat na walang pakialam nun ay natatakot na ngayon dahil ang ilusyon ng kaligtasan ay naglaho na. Ang bansang ito ay mga proxy regimes lang ng imperyo ng US at dahil sa pagsuporta nila sa Israel at Amerika, nararasan nila ang baksik ng Iran. Ang ilusyon, nege karangyan na ipinagmamalaki nila ay nabasak na nege malupit, na katotohanan nege geopolitika at asimetrikong pakikidigma. Kaya naman ang expats ay nag-uunahang umalis dahil wala na silang tiwala sa gobyerno dun. Dito pumasok ang missile math na inilatala ng Bloomberg, $20 na drone laban sa $4 milyon na Patriot missile. Pagkatapos ng 3 araw, naging battle of attrition na ito parang sa Ukraine kung saan pabilisan na lang maubos ang resources. Ang drone swarms ng Iran ay nagbibigay ng matinding pressure sa US at mga kaalyado nito mula Bahrain hanggang UAE at mabilis na ubos sa kanilang mga armas. Sabi ng Bloomberg, ang resulta ng laban ay depende sa kung sino ang unang maubusan ng bala. At dito pumasok ang Shahed 130 kamikaze drone. Kung pamilyar kayo sa Ukraine, alam nyo na ito dahil binigyan ng Iran ng Russia ng ganitong tech. Ang drone na ito ang nagpabago sa mukhang makabagong pakikidigma at ngayon ay ginagamit ito ng Iran para ipagtanggol ang sarili laban sa agresyon ng US at Israel. Ano ba itong Shahed 136? Isang kamikaze drone na sumasabog paktama sa target. Napakamura nito, nasa $20,000 lang ang average kumpara sa milyon-milyong dolyar na interceptors ng US na gawa ng Raytheon at Lockheed Martin. Napakalit din nito, kaya-kayang mag-launch ng swarm attacks na kayang talunin kahit ang pinakamahal na defense systems ng kalaban. Ang pagiging mura at maliit ay nakbibigay sa Iran ngang kakayahang gumawa ng napakaraming bilang para sakalin ang depensa ng US. Dahil mura, libo-libo ang nagagawa ng Iran at patuloy pa silang gumagawa habang nakakagulo. Mapapanatiling Iran ang digmaang ito habang ang US at ang matuta nito sa rehiyon ay naubusan ng interceptors. Sabing Bloomberg, kahit matagumpay ang Patriot missile sa simula na May 90% success rate, ang tagumpay na ito ay may kakibat na napakamahal na presyo na hindi kayang panindigan sa pangmatagalan. Dito papasok ang missile math. Ang bawat Patriot missile ay nakakahalaga ng 4 million habang ang drone ng Iran ay 20,000 lang. Kahit $1 trillion ang budget ng US, talo pa rin sila sa math. Maraming eksperto ang nagsasabing sisiw lang ang Iran dahil sa laki ng budget ng US at naging arogante ang administrasyong Trump dahil dito. Pero ang kasaysayan ay resibo na ang digmaan ay hindi lang tungkol sa pera. Ang maling akala na ang pera ay katumbas ng panalo ay isang malaking pagkakamali. Ang missile math mo Bloomberg ay sumisira sa lohikan US. Gumagastos sila ng bilyon-bilyon para lang pabagsakin ang murang drone. Ito ang asimetrikong pakikidigma. Gamitin ang bigat ng kalaban-laban sa kanya parang isang matabang bully na pinapatumba gamit ang sarili niyang bigat. Inubos ang Iran ang yaman ng US nang hindi kailangang tapatan ang budget nito. Isang matalinong taktika ito na nagpapabago sa balansang kapangyarihan sa rehiyon. At siyempre, ang nakikinabang dito ay ang military-industrial complex, ang mga korporasyon tulad ng Raytheon at Lockheed Martin. Ang Beltway bandits na ito ay kumikita bilyon-bilyon sa bawat missile na pinapakawalan habang ang kanilang shareholders ay nakdiriwang. Ang ugnayan ang industriya ng armas at foreign policy ay isang madilim na parte ng kasaysayan kung saan ang digmaan ay nagiging negosyo para sa ilan kaysa sa tunay na seguridad ng bansa. Nagbabala ang Bloomberg na ang Qatar ay may 4 days worth na lang ng Patriot missiles. Samantala, ang Iran ay hindi pa ginagamit ang kanilang best missiles. Ang plano ng Tehran ay ubusin muna ang depensa ng mga monarkiya sa Gulf at Israel gamit ang murang drones at lumang missile. Itinatago nila ang kanilang ballistic at hypersonic missiles para sa huling bahagi ng labanan kapag wala na silang depensa. Isang napakatalinong galaw para masigurado ang pinsala sa huli. Kaya ang mga diktador sa Gulf, tarantana at nagmamakaawa sa Washington para sa dagdag na missile. Pero ang sagot ng US, pasensya na, wala kaming sapat, priority namin ang Israel. Kahit dekada nang sinusuportahan ng US ang nga diktadurang ito, tinalikuran pa rin sila. Ngayon lang,
nila narealisa na ang pag-host na basa na US ay hindi proteksyon kundi panganib. Naging target lang sila ng Iran dahil sa pagsuporta nila sa Amerika na nanggugulo sa rehiyon. Malinaw ang estratehiya ng Iran. Pilitin ang mga diktadurang ito na maramdaman ang sakit para palayasin nila ang mga base militar ng US. Hindi ito dahil sa prinsipyo, kundi dahil sa takot para sa sariling kaligtasan. Isang halimbawa ang Al Jazeera ng Qatar. Kahit anti-Iran sila, ginagamit sila para ipakita ang takot ng rehiyon. Ang pagbabago ng tono ng bansang ito ay senyales ng pagkabitak ng alyansa ng Amerika sa Middle East. Sabi nga isang Saudi political analyst sa Al Jazeera, tinalikuran na sila ng Amerika para protektahan ang Israel at iniwan silang kawawa sa harap ng missile ng Iran. Alam itong Tehran, kaya lalo nilang hihigpitan ang pressure para mapaktantong lahat na ang imperyo ng US ay pabigat lang. Kung mas mabilis nilang palalayasin ang US, mas magiging ligtas sila. Ang ganitong pag-unawa ay banta sa matagal ng posisyon ng Amerika sa rehiyon. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari, pero sa asimetrikong pakikidigma, kailangang tingnan ang tagumpay sa ibang paraan. Para sa Tehran, ang tagumpay ay ang mabuhay. Dahil sinusubukan ng US at Israel na pabagsakin ang kanilang estado, kung makakaligtas ang gobyerno ng Iran, panalo na sila. Iyan ang pinaka-basic na level ng victory sa isang existential na digmaan. Pangalawang level ng tagumpay ay ang mapalayas ang militar ng US sa rehiyon gayang sa Iraq. Mula pa noong 2003, nandun ang US kahit pinapalayas na sila ng Iraqi Parliament. Noong 2020, nabanta pa si Trump ng sanctions noon na napapakita na walang pakialam ang US sa demokrasya o soberanya ng ibang bansa basta gusto nilang manatili doon. Kahit si Biden, hindi inalis ang tropa sa Iraq. Pero marahil ang resulta ng digmaang ito ay ang tuluyang pagpapalayas sa mga mananakop na kano. Ang US ay may malaking problema sa logistika. Sabing Bloomberg, hindi sila handa para sa mahabang digmaan at mabilis silang maubusan ng munition sa loob lang ng 4 na linggo. Ang limitasyong ito ay malaking balakid sa kanilang mga plano. Akala ni Trump, matatapos ang gulo sa loob ng 5 linggo pero mabilis na maubusan ng bala ang US. Sabi ng Foreign Policy Magazine, sa unang 36 hours pa lang, 3,000 munition lang nagamit. Inubos na Iran ang resources na US at Israel sa pamamagitan ng asimetrikong pakikidigma. Kahit matagumpay ang interception, napakamahal nito at ang mamineral na kailangan para gumawa ng bala ay nagiging problema na sa industriya ng depensa sa kanluran. Bakit naging problema? Dahil sa neoliberal capitalism, duman sa deindustrialization ng Amerika. In-outsource nila ang lahat para sa profit, kaya ngayon wala silang kapasidad na gumawa ng armas ng mabilis. Hindi mo kayang ibalik ang industriya sa pamamagitan lang ng pakbato ng pera. Ang pagina ng kanilang production ay malaking problema para sa imperyo dahil hindi sila makasabay sa bilis ng konsumo ng bala sa digmaan. Nagbabala ang foreign policy na mas mabilis maubos ang missile ng US kaysa sa bilis ng paggawa nila nito. Kaya nagpatawag si Trump ng meeting sa mga CEO ng Beltway Bandits gaya ng Lockheed Martin at Raytheon. Sinabi ni Trump na nangako ang maito na gawing quadruple ang production. Pero sa toto lang, pantasya lang yan. Hindi mo magagawa yan sa loob ng ilang araw o linggo, lalo na't kailangan pang i-transport ang nga ito sa kabilang panig ng mundo. Huli na ang lahat para sa ganitong plano sa gitna ng digmaan. At sino ang kasama sa meeting? Si Steven Feinberg, isang bilyonaryo mula sa Wall Street na kumikita sa military-industrial complex. Ang korupsyon sa Pentagon ay kitang-kita habang nangangako si Trump ng armas. Ang tunay na nakikinabang ay ang mga kapitalistang sumira sa industriya ng Amerika para sa sariling bulsa. Ang pagkakamali ng bawat imperyo ay ang pagiging arogante at paniniwala sa sariling propaganda. Akala nila paper tiger ang Iran, pero nakamali sila. At ang pinakamalaking kabalintunaan? Ang digmaang ito ay baka lalong magtulak sa Iran na bumuo ng nuclear weapon para protektahan ang sarili gaya ng North Korea. Sa huli, ang mga korporasyon nega-armas langgang yumayaman habang ang ordinaryong tawang nagdurusa. Ako si Ben Norton ng Kasaysayan 5. Salamat sa pagsama sa pagsusuring ito. Manatiling mapanuri at hanggang sa muli.